Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong tunghayan ng salita ng Diyos sa umagang ito na matatagpuan po sa Roma 3:9 hanggang 12, gayon din po sa Roma 3:23 at Roma 5:12. Tingnan na po natin ang salita ng Diyos. Ano nga? Tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang sa mga hintil? Hindi, sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Griego. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa Roma 3:23 po ganito, sapagkat ang sinuman ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa Roma 5:12 naman po, ganito po ang nakasulat. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito po ang salita ng Diyos na nais ipahayag sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Kahapon ay nalaman na natin ang kalagayan ng mga Hudyo na sila ay nagkaroon ng pride sa kanilang katauhan bilang sila ay pinili ng Diyos, nasa kanila ang kautusan, ngunit sila ay sumusuway. Ito ay naikumpara natin sa atin tayong mga Kristiyano na minsan tayo pa ang nagmamalaki sa ating mga pangalan na Kristiyano, ngunit meron tayong pagkukulang sa pagsunod sa Panginoon. Ngayon po, ano po ang sinasabi ni Pablo? Wala pong nakahihigit. Hindi po nakakahigit ang isang Hudyo o ang isang Hintil o ang isang Kristiyano na nagsasabing siya ay nakakilala sa Panginoon. Dahil po, ang lahat, ang kalagayan ng tao, sa totoo lamang, lahat tayo ay nagkasala. Maging sino ka man, lalaki o babae, mayaman o mahirap, bata o matanda, ikaw ay isang Hudyo o isang Hintil, lahat tayo ay nagkasala. Walang sino man sa atin ang walang kasalanan. Ito po ay dahilan sa pagpasok ng kasalanan at pagsuway ni Eva at ni Adan. Sabi nga po sa Roma 5:12, ang lahat ay nagkasala at pumasok ang kamatayan sa buhay ng isang tao dahil sa pagsuway na iyon. Ito po ang ating kalagayan. Maaring ang ating kasalanan ay ayon sa ating sariling pamimili, pagde-decide, or ito pa man ay dala-dala na ng ating human nature na minana kay Eva at kay Adan. Kaya nga po walang tao na walang kasalanan. Tayo ay nagkakasala sa isip, sa ating mga gawa, sa ating mga pananalita. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sabi nga ni Haring David sa awit 51:5, Psalms 51:5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Sabi niya, inamin niya na doon pa lang sa sinapupunan ng aking ina, ako ay makasalanan na. Ito ang kahabag-habag na kalagayan nating tao. Ito ang ating kalagayan bilang isang individual, isang tao. Sabi, we are wretched, we are doomed. Tayo, dala-dala natin ang kasalanan. At dahil sa ating kalagayang ito, maliban na ito ay ating aminin sa ating sarili, kilalanin natin na tayo nga ay nagkasala, ito yung magtutulak din sa atin na humanap ng katugunan sa kalagayang ito. Ito yung magtutulak sa atin na lumapit sa Diyos, na humingi ng tulong. Marami sa mga tao na na-realize nila ang kanilang kasalanan, ngunit ginagawa pa rin ang paraan na sa kanyang sariling kaparaanan na mapatawad ang kanyang kasalanan. Minsan sa paggawa ng kabutihan, we cover up our sin by doing good works or sometimes doing religious activities.
Ito ang ating kalagayan na tayo ay makasalanan pero hindi masusolusyonan ng ganitong mga gawain na kabutihan, pagiging relihiyoso, ang problema sa kasalanan. Dahil ang problema sa kasalanan ay isa lamang ang solusyon diyan. Solusyon ay ang Panginoong Hesus. Ang Diyos po ang gumawa at nagbigay ng katugunan. Kaya nga po ang sabi, ako ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nagkasala. Kung tayo po, ang gagawin natin ay ikukumpara natin ang ating sarili sa ating kapwa at sasabihin natin, higit naman akong mabuti kaysa sa kanya. Or minsan, tinitingnan natin yung ating katayuan sa ating sariling pananaw na maaring minsan uuriin natin na ating sarili, hindi naman ako sumusuway sa kautusan. Pero sabi nga po, isa lamang doon ang suwayin mo ay sinuway mo na ang lahat. Wala naman akong ginagawang masama sa aking kapwa. Pero marahil sa ating sariling pamantayan ay nakikita natin na tayo ay hindi makasalanan pero sa pamantayan ng Diyos. Sabi po sa awit 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Alam niyo po ba kung titingnan lamang natin ang ating sarili sa kapwa natin, pwede tayong magmalaki o pwede nating sabihin na ako ay isang taong mabuti o ako ay isang tao namang karapat-dapat o kasi mas makasalanan yung kapwa ko sa akin. Ako hindi. Mas nakikita kong gumagawa siya ng masama, ako ay hindi. Minsan ganun ang ating pagsukat ng ating sarili. Pero alam niyo po ba, nung nangyari kay Isaiah, si Propeta Isaiah, nung makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, nandun siya sa templo, pinakita sa kanya ng Panginoon through vision kung gaano ang kabanalan ng Diyos. Doon po niya nakita ang kanyang karumihan. Basahin ko po sa Isaiah chapter 6 verse 5. Nung makita niya ang kabanalan ng Diyos, ganito po ang nasabi niya, kawawa ako! Marumi ang aking labi at narinirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako sapagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Sa umaga pong to, huwag po natin tingnan ang ating sarili sa pamantayan ng lipunan, sa pamantayan ng kapwa. Tingnan po natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Isang Diyos na banal. And then we will realize how sinful we are. Kung gaano kalaki ang ating mga kasalanan. Ito po ay hindi para bigyan kayo ng discouragement, kundi para bigyan tayo ng katotohanan na ito ang ating kalagayan and we need a Savior. Ito ang ating kalagayan. Kaya nga kailangan tayong magbalik loob sa Panginoon. Ito ang ating kalagayan kaya maraming problema, sigalot sa iyong buhay. Dahil namumuhay tayo sa kasalanan. Merong kasalanan sa ating buhay. Kung ang sa tingin mo naman ikay gumagawa ka ng mabuti pero tandaan mo, lahat pa rin tayo ay nagkasala. At kailangan natin ang habag, kailangan natin ang kaawaan ng Diyos. Ano po ang ginawa ni Haring David nung malaman niya na siya ay makasalanan? Siya ay lumapit sa Diyos. Siya po ay nagpakumbaba, inamin ang kanyang mga kasalanan. Ito po ang marapat nating gawin. Lumapit sa Diyos. Aminin. Tanggapin na ikaw ay makasalanan. Hingin ang tulong ng Panginoon upang ikaw ay mapatawad, upang ikaw ay makaranas ng kanyang pag-ibig. Ako rin po ay nangailangan ng ganitong kahabagan ng Diyos. At nung makita ko po ang sarili ko na ako ay makasalanan, tunay nga po, nagpakumbaba ko sa harapan ng Panginoon at inamin ang aking mga pagkakasala.
At doon ko lang naranasan ang napakadakilang pag-ibig at kapatawaran ng Panginoon. Ito rin ang nais gawin sa iyo ng Diyos. Aminin mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, ito po ang kahabag-habag na kalagayan ng aming buhay. Kami ay makasalanan. Kami ay marumi sa iyong harapan. Kahit anong aming gawin na pamamaraan upang kami ay malinis sa pamagitan ng aming mga ginagawa, mga pagkilos na sa tingin namin ito ang makapagpapatawad sa amin na makapaglilinis. Ngunit ang lahat palang ito ay basura lamang sa iyong harapan. Panginoon, tanging ang iyong kahabagan lamang, ang iyong biyaya sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus ang siyang makapagpapatawad sa amin. Panginoon, dalangin ko kung paanong naranasan ko ang iyong kapatawaran, gayon din ay maranasan ng bawat isa na lalapit sa iyo, na magpapakumbaba, na aaminin ang kanyang kalagayan sa iyong harapan, hihingi ng iyong awa at biyaya, ay mararanasan niya ang iyong kapatawaran at pag-ibig. Salamat po, Panginoon, dahil ayaw mong manatili kami sa ganitong kalagayan. Kundi naririyan ka para kami ay linisin at ayusin. Maraming salamat, O Diyos. Bigyan mo po ng tagumpay ang bawat isa na mananalangin at maninikluhod sa iyo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay handang magpatawad sa sino man na lalapit at magpapakumbaba sa Kanya. Ito sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa maranasan ng bawat isa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus.